Dahil nga sa ginagawang kampanya ng Amerika na ang pangako talaga nila brick by brick, talagang bubuwagin nila itong ICC, diyan po nabubuhayan tayo na kapag wala ng ICC, wala naman silang gagawin, wala na silang alternatibo kung hindi pa uwiin talaga si Tatay Digong. So tingin ko, yan talaga yung simula ng kamatayan ng ICC. Eto mga kababayan, matapos ang matinding utos ni US President Donald Trump sa mga kaalyadong bansa na kumalas na sa ICC, tila unti-unti nang malulusaw ang nasabing international hukuman dahilan para tuluyan ng mapalaya si dating Pangulong Duterte. Matatandaan na tuluyan ng sinibak sa pwesto itong si Karim Khan na prosecutor ng ICC at siya ring humahawak sa kaso ni PRRD. Ayon sa iba't ibang bansa, hindi na dapat pagkatiwalaan ang ICC dahil ultimong ang mga hukom nito ay may ginagawang kabulastugan. Dahil dito, naniniwala si Atty. Harry Roque, dating presidential at legal counsel ni Duterte, na ito na ang panahon para tuluyang malusaw ang bias at hindi mapagkakatiwala ang hukuman. Pero ngayon, ang gusto ko pong pag-usapan, kahapon, nung Biyernes pala, nagbutuhan ang mga miyembro ng ICC na sibakin na yung ICC prosecutor na si Karim Khan. Ako po, ang sama ng loob ko dyan, talagang dinideklara ko naman po, may sama ako ng loob dyan, siya po yung nag-object nung ako dapat ay papasok bilang isang abogado at ang sabi niya, ay nako yan, ay maraming kaso sa Pilipinas, wag yung papasukin bilang abogado yan. Yung mga panahon na yun, wala naman akong kaso, no? Congressional warrant of arrest lang. Ngayon, siyempre, meron na mga kaso, so naintindihan ko kung ang hukuman baka magkaroon ng atubili na papasukin ako bilang abogado ni Tatay Digong, no? Kasi tanim kaso na yan. So hanggang hindi mag-grant ang aking asylum, mukhang wala akong pag-asa na payagan pumasok na hukuman. Naantay naman natin yan, pinagdadasal natin yan at sana nga mangyari na sa lalong mabilis na panahon.